niyo po, noong nakaraang linggo, dumalo ko sa mga parangal at nakipagdaupang palad sa ating mga kababayang taglay na kagitingan ng lahing Pilipino. Sa bantayog ng SAF 44, naalala ko ang tapang ng ating lahi. Silang nauubusan ng bala pero hindi nauubusan ng lakas ng loob. Sa inaugurasyon ng Lung Center of the Philippines, Lung Transplant Program, nakasalimuha ko ang mga walang takot na mga frontliner natin na sa harap ng rumaragasang COVID-19 pandemic ay hindi nagpatinag. Sa loob ng Barasoen Church sa Malolos, sumariwa sa aking isipan ang pag-igit ng ating mga bayani na ang kalayaang nakamit ay hindi na maaaring bawiin. Sa pagyapak ko sa ating mga PWD na atleta na naghakot ng medalya sa Asian Para Games, nadama ko ang diwang ng paglulupig sa anumang malikid. Sa pagbukas ng petrochemical plant sa Batangas, tumambad sa akin ang sipag at talino ng mga Pilipinong manggagawa at mga nangangalakal. Bakit po? Bakit ko po isinasalaysay itong mga yon bilang pamungad ko na pananalita? Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Sa negativismo na tila bumabalot sa ating bansa na binabaluktot ang ating kakayahang umusbong. Ang mga nababanggit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap ang hadlang, kaya nating umudlan at magwagi. Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Sa mga makakasarili na pilit tayong hinahatak sa landas na tayo-tayo,
at prinsipyong kanya-kanya ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong kumilos. Sa totoo lang, sa bayang ito, hindi po mabibilang ang dami ng mga katulad nila, mga tanglaw na di kayang takpan ng kadiliman. My fellow Filipinos, it is in the spirit of our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response